1K? Grabe, akala mo sa akin tumatain ng pera? Kaya nga ako magtatrabaho sa'yo para mabayaran ng utang ko sa'yo, di ba? Anak ng teteng naman oh. Inis na saad ko sa kanya. 80K plus 1K. 81K para sa pagrereklamo mo ngayon. So go on. Come with me para malaman mong iba ko pang rules para sa'yo. Bali walang saad nito. Saka naglakad palabas ng opisina niya. Grabe, mayaman ba talagang lalaking to? Kung makapangkotong siya, mas malala pa sa pulis at traffic enforcer eh. What's your name again? Tanong nito habang nakasunod ako sa kanya. Chels. What? Chels. Inis na ulit ko sa kanya. Pathetic name. Nito saka nagtuloy sa paglalakad. Punong-puno na talaga ako sa lalaking to. Puro pang lalait sa akin eh. Kala mo naman perpekto siya. Hurry up at madami nag-aantay sa'yo na trabaho. Sigaw nito sa akin nang mahuli ako. Nagmadali naman akong sumunod sa kanya. Kagaya kanina ay pinagtinginan na naman ako ng mga taong nakasalubong ko sa hallway. Pinagtatawanan pa ako ng iba. Mapapatay ko talaga si Moira mamaya kung di ko lang siya kaibigan eh. Garen, anito nang makarating kami sa parking lot at sa tapat ng sasakyan niya. Nag-aalangan naman akong sumakay sa kotse niya. Baka mamaya niya na may marinig na naman akong masakit na salita sa kanya. What are you waiting for? Galit na anito sa akin. Mag-jeep na lang ako, baka madumihan ko pa yung upuan mo. Sagot ko sa kanya. Seriously? Iritang tanong nito sa akin. I said get in. We're in a hurry. Halata naman sa mukha nitong galit at pagkairita. Dali-dali na akong sumakay sa passenger seat niya. Mayaman nga talaga. Masyado akong nalula ng pagkababa ng sasakyan niya ay bumungad sa akin ng napakataas na kondominium. Hindi pa nakakatakot tumira sa ganitong lugar? Paano kung lumindol tapos nasa pinakatuktok ka? Diyos ko naman, napasunod ako agad sa kanya nang marinig kong sigaw nito. Pag ako napuno ulit dahil sa pagkakasigaw niya sa akin, itetape ko talaga yung bunganga niya. Parang hindi lalaki eh. Bigla naman akong kinabahan nang nasa tapat na kami ng elevator at makita ko kung anong palapag niya pinindot. 52? Nanulas sa bibig ko kaya napatingin ito sa gawi ko. Ano po? Maghagdan na lang po ako. Utal na saad ko sa kanya. Mas lalo namang napakunot ang noon nito dahil sa sinabi ko. Are you crazy? 52nd floor aakyatin mo? Hindi makapaniwalang saad nito sa akin. Takot po kasi ako sa elevator. Utal na pilit na ngumiting sagot ko sa kanya. Pakiramdam ko kasi pagsasakay ako niyan, naiiwan ang kaluluwa ko sa labas eh. Bigla akong nahihilo at nasusuka. Sa hindi ako sanay sumakay niyan, anong magagawa ko? Impossible, woman. Bahala ka kung yun ang gusto mo. Iritang anito saka pumasok sa loob ng elevator nang bumukas na ito. Kakayanin ko ba? 52 palapag? Di kaya wala pa ako sa kalahati na himatay na ako dahil sa pagod? Napalunok naman ako ng sunod-sunod. Saka huminga ng malalim saka humakbang ng dahan-dahan papasok sa elevator. Pumikit pa ako at biglang napahawak sa gilid nito. Halos sumiksik pa ako nang maramdaman kong unti-unti na itong umaandar. Diyos ko, gabayan niyo po ako dito sa loob ng kuweba. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Please po. Bulong ko habang nagdadasal. Pikit na pikit pa ako at sobrang kapit na kapit sa bakal na nasa gilid nito. Maya-maya naramdaman kong parang naikot ang sikmura ko kaya napakapit ako sa tiyan ko. Sir, may supot ka po? Nag-aalangan na tanong ko dito. Supot? For what? Iritang tanong nito. Nasusuka na po ako. Nahihiyang sagot ko sa kanya. Pinagpapawisan na din ako ng malamig. Ito talagang kahinaan ko eh. Kung bakit ba kasi na-inventong elevator eh. Damn it, woman. Huwag kang magkalat dito. Just hold on. Malapit na tayo. Tarantang saad nito sa akin. Pero pakiramdam ko malapit na din lumabas sa lalamunan ko. Nahihilo na din ako. Pero lalabas na. Biglang bumukas ang elevator. Out! Dalian mo! May basurahan sa gilid! Sigaw nito sa akin saka ako hinila palabas. Napatakbo ako palapit sa basurahan at doon ko inilabas lahat ng sama ng loob ko. Patay talaga ako nito. Dito ako sa kanya magtatrabaho so ibig sabihin araw-araw akong sasakay dyan? Pagkamalas-malas nga naman oh. Are you done? Inis na tanong nito sa akin. Medyo nahihilo pa ako kaya dahan-dahan lang akong naglakad palapit sa kanya. Follow me. Saka ito nagpatiunang naglakad ulit.
hanggang sa makarating kami sa tapat ng isang kwarto. Namangha naman ako nang bumungad sa akin ang ganda ng kondo niya. Tanga talaga ako pagdating sa ganitong mga bahay at lugar. Wow, dito talaga ako magtatrabaho? Manghang tanong ko sa kanya habang nililibot ang paningin ko sa buong paligid. Ibig sabihin mararanasan ko din tumira sa mamahaling lugar. Oh my gosh. Idiot. Maka-idiot, wagas? Pasensya ha. Ngayon lang kasi ako nakapasok sa ganito kagandang lugar. Bali walang sagot ko sa kanya. Kung nagandahan ako kanina sa opisina niya, mas lalo naman dito. Pinaghalong kulay itim at puti. Lalaking lalaki talaga ang tema. Mula sa kulay hanggang sa mga gamit na nakadisplay. Wait me here and don't touch anything. Nagbabantang saad nito sa akin. Inirapan ko lang siya saka pinagpatuloy ang pagtingin-tingin sa mga gamit niya. Nakaagaw pansin naman sa akin ng isang malaking picture frame. Siya yun ah. Naka-formal attire habang may kasamang matandang babae sa kaliwa niya. Mama niya siguro kasi hawig sa kanya. Gwapo naman pala pag nakangiti eh. Siguro may dalaw lang kaya ganun na lang magsungit sa akin. Come here! Boses nito. Di ko na lang siya pinansin at nagtuloy sa kusina niya para magluto ng makakain. Marunong naman ako magluto kahit anong klaseng pagkain eh. Kaya ako na nag-isip ng kakainin niya. Sana lang magustuhan niya at wala akong marinig na panlalait ulit mula sa kanya. Dahil kung hindi baka mapilitan akong lasunin na lang siya para wala na akong utang na babayaran. Haha. Kain na, Mr. Sungit! Sigaw ko mula sa kusina. Don't shout, okay? Nadidinig kita. Nito saka umupo sa hapag. Umalis naman ako agad sa harap niya. Where are you going? Tanong nito. Lalayo sa'yo. Bawal ka mo akong lumapit sa'yo, di ba? Prangkang saad ko sa kanya. Stay. Nito saka nagsimulang kumain. Di stay. Nakatayo lang ako sa gilid ng pinto ng kusina habang pinapanood siyang kumain. Natatakam din ako. Kanina pa ako hindi kumakain eh. Napahawak na lang ako sa tiyan ko. Maya-maya tumayo na ito pagtapos kumain. Ubusin mo. Di naman masarap ang luto mo. Lutong mahirap. Reklamo nito saka ako iniwan sa kusina. Napatanga naman ako sa sinabi niya. Sabi na nga ba eh, manglalait na naman siya. Napailing na lang ako at lumapit sa lamesa. Ang mokong na yun, magre-reklamong hindi masarap ang luto ko wala namang itinira sa akin. Ang sarap talaga tirisin eh. Nakakagigil. Niligpit ko na lang ang pinagkainan niya. Saka nagluto na lang din ako ng ulam ko. Dahil gutom na din ako. Nagluto na lang ako ng itlog at hotdog. Yun na lang inulam ko. Pagtapos ay naglinis muna ako sa kusina. Mga munting kalat sa sala. Habang inisa-isa kong tingnan ang mga display niya. Prince Cody Alegre. Mahinang sambit ko sa pangalang nakasulat sa isang litrato. Pogi din naman pala ng pangalan eh. Pangit lang talagang ugali mo. Sayang. Kamahalan ka pa naman sana. Inilapag ko ulit ito at kinuha ang isang picture. Siya din ang nakaputing uniforme. Dr. Prince Cody Alegre. Wow! Doktor? Wala sa itsura. Itsura mo kasi parang mangangatay ng tao sa sobrang sungit. Sayang na sayang ka, Pogi. Pagbalik ko sa sala, agad ko namang sinimulan ng trabaho ko. Habang siya naman ay nakaupo sa sofa. Naka-4 pa ito habang nanonood ng palabas. Akala ko ba ayaw niyang napapalapit ako sa kanya? Bakit siya nandito? Naku, baka may crush to sa akin. Haha, napangiti na lang ako sa kalokohan ko. Why are you smiling? Crazy. Nito na nagpaangat ng tingin ko sa kanya. Bawal na din bang ngumiti, ha? Tanong ko sa kanya. Sarap iba to sa kanya tong brush na hawak ko eh. Yeah, bawal. Nito sa kamuling ibinaling ang tingin sa pinapanood niya. Sarap mong tirisin, alam mo ba yun, ha? Gigil na bulong ko sa sapatos niya. Saying anything? Tanong nito sa akin. Sabi ko po kamahalan, yung sapatos niyo, ang sarap pong linisin. Ngisi kong sagot sa kanya. Agad naman itong pinatay yung pinapanood at tumayo sa sofa. Pangit ng habaliw pa. Bulong nito pero dinig ko naman. Naku, Chelsea, magtiis ka ng isa na lang. Good night, kamahalan! Sigaw ko sa kanya. Di ka na sana magising. Bulong na pahabol ko. Ilang oras na din ako natapos sa ginagawa ko. Sobrang nananakit pa ang likod ko pagtayo ko. Buhay, kasalanan ni Moira pero akong nagdudusa. Niligpit ko na lang ang mga ito saka tumuloy sa kwarto ko. Maaga pa ako bukas para pagsilbihan ng kamahalan ko.
Dahil hindi naman ako sanay at namamahay pa ako, inabot na ako ng madaling araw bago makatulog. Pangit. Bigla akong napabalikwas ng bangon nang marinig ko ang boses nito. Ha? Aray ko! Nang maramdaman kong sakit sa ulo ko. Ikaw ba namang kakaidlip mo lang tapos madidinig mo agad ang nakakairitang boses na yan? Napatingin ako sa orasan na nasa ibabaw ng maliit na lamesa. 4:30 AM pa lang naman ah. Bumangon ako sa kama at lumabas sa kwarto. Madilim pa naman sa sala at kusina. Tulog pa ang kamahalan. Nananaginip lang pala ako. Ano ba yan? Hanggang panaginip, istorbo. At masungit pa din. Bumalik na lang ako sa kama at matutulog ulit. Good morning, kamahalan. Bati ko sa kanya nang pumasok ito sa kusina. Kakatapos ko lang magluto ng breakfast niya. Nakakunot noon naman itong tinapunan ako ng tingin. Umagang umaga, high blood na naman si Prince Cody. Anong maganda sa umaga? Kung ang bunganga mo ang sasalubong sa akin. Iritang saad nito sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at inahanda ko ng pagkakainan niya. Pagtapos ay lumayo ako at nanatili sa gilid ng pinto kagaya kagabi. Tinititigan ko lang siya habang tahimik itong kumakain. Ang hinhin naman niyang kumain. Ang liit pa ng subo, parang dalaga. Kung ako yan, kanina ko pa nilantakan lahat yan. Stop doing that. Galit na saad nito at binalingan ako. Ang alin na naman? Kunwari ay tanong ko sa kanya. Stop looking at me. Ano, pipikit ako? Lahat na lang bawal sa'yo. Di kinuha mo pa akong yaya mo kung bawal ko pala gawin lahat. Pagalit ko ding sagot sa kanya. Kumunot lalo ang noo nito at halos mag-isang linya na ang mga kilay nito. Sarap asarin ng sungit na to eh. Nakakawalang gana. Saad nito saka tumayo sa kinauupuan niya. Naglakad dito papasok ulit sa kwarto niya. Ako naman niligpit ko yung pinagkainan niya. Inantay ko siya sa sala. Alam ko kasi papasok siya sa trabaho niya eh. Nakita ko naman itong palabas ng kwarto niya habang inaayos ang manggas ng polo. Kamahalan, bago ka umalis, bungad ko sa kanya, saka inabot ang isang papel. Masungit niya naman akong tiningnan bago kinuha ang papel. Pirmahan mo muna, para naman makapagtrabaho na ako dito sa bahay mo. Kung bakit kasi don't touch anything here ang policy mo. Paano naman ako makakapaglinis, diba? Diba? Nangaasar pang saad ko dito. Sinulat mo pa kung sasabihin mo din naman sa akin. Crazy woman. Give me a pen. Nito at agad ko namang inabot sa kanyang ballpen na hawak ko. Girl Scout, kamahalan. Ngiting saad ko. Mabilis niya naman itong pinirmahan sa kapadabog na ibinalik sa akin. Aray naman, ang brutal mo, kamahalan. Cody's POV. Almost 9:30 nang matapos ako sa work ko. Kung pwede nga lang hindi na muna ako umuwi. At ayokong makita ang mukha ng babaeng yon. Every time I saw her, naaalibadbaran talaga ako sa kanya. Lalo na nang makita kong itsura niya kanina sa office ko. She looks like manang sa suot niya. Hindi niya ba namang salitang passion? Hi, baby Cody. Bungad sa akin ni Shirley nang makapasok ako sa office ko. What are you doing here? Walang ganang tanong ko sa kanya. Lumapit naman ito sa akin saka ikinawit ang kamay niya sa bewang ko at dumukwang para halikan ako. I missed you. Can we go to my place? Maarteng tanong nito sa akin. I admit I had a lot of girls around me. I'm enjoying with my girls' company every time I need to relax. But hanggang ngayon, dun lang yun. I hate commitments. That's why ayokong pumasok sa isang seryosong relasyon. Maybe not now. Kumalas ako sa pagkakahawak niya sa akin. Saka isinuot ang coat ko. I'm tired, Shirley. I need to go home. Mariing saad ko dito. But baby, ilang araw mo na akong nire-reject. Is there any problem between us? Nakangusong tanong nito sa akin. Tiningnan ko siya ng seryoso. You know there is nothing between us, Shirley. You were just nothing, okay? Pagkuway agad akong lumabas ng opisina ko. Naiwan naman itong tigagal. Pagdating ko sa kondo, madilim sa sala. Where is that crazy woman? Baka naman tinakasan na ako nun. Malilintikan talaga siya sa akin. Pangit! Tawag ko sa kanya pero walang sumasagot. Hinubad ko ang coat ko saka ito itinapon sa sopa at binuksan ang ilaw. I was surprised to see my condo. Sobrang linis at nakafix ang mga gamit ko. May silbi din naman pala. Pangit! Sigaw ko dito habang naglalakad papalapit sa kwarto niya.
Pinihit kong siradura, hindi naman nakalak. Pinuksan kong ilaw sa loob. Ganun na lang ang pagkagulat ko nang makita ko itong natutulog sa kama niya. Without any shirts on. Napalunok ako ng sunod-sunod. Nang dumapo ang mata ko sa harapan niya. Bigla akong naalimpungatan at napaupo sa kama ko. Hala, anong oras na kaya? Nagmadali naman akong bumangon sa kama at binuksan ang ilaw para tingnan ang oras. Gulat naman ako na mapagtanto kong pasado 10 PM na pala. Patay, nandito na ata si Kamahalan. Lagot talaga ako nito. Nagmadali si Chelsea. Nagdamit at lumabas ng kwarto. Tahimik ata. Naglakad siya papunta sa kusina. Good evening, Kamahalan. Nakangiting bati ko sa kanya nang makita ko itong nasa hapagkainan. Habang nakatuon ang dalawang kamay sa ulo niya at nakayuko. Nag-angat naman ito ng tingin sa akin. Tinitigan ako nito ng seryoso. Ano bang bago dun? Lagi naman. What are you doing, pangit? Iritang tanong nito sa akin nang hindi ko din inalis ang tingin ko sa kanya. Ang alin, Kamahalan? I was calling for you for almost 30 minutes. Ganyan ka ba magtrabaho? Mas madami ang tulog mo kaysa sa trabaho mo? Bigla naman akong kinabahan sa tanong nito. Patay talaga ako nito. Kung bakit kasi nakatulog ako eh. Baka mamaya niyan dagdagan na naman niya ang utang ko sa kanya. Modus pa naman ang sungit na to. Sorry, Kamahalan. Napagod lang ako kaya nakaidlip. Pero tapos ko naman ang gawin ng trabaho ko bago ako nagpahinga eh. Depensa ko sa kanya nang nakangiti pa. Binigyan lang ako nito ng isang seryosong tingin. Mula ulo hanggang paa. Mula paa hanggang ulo. Nakakapangilabot naman ata ang mga titig nito sa akin ngayon. Bakit, Kamahalan? Utal na tanong ko sa kanya. Nagulat pa ako nang tumayo ito sa upuan niya at naglakad palapit sa akin. Bakit? Umatras naman ako habang nalapit siya sa akin. Huwag lang siya magloko sa akin. Marunong kaya ako ng karate. Uupakan ko talaga siya. Seryosong nakatitig lang ito sa mga mata ko. Napapalunok naman ako ng sunod-sunod. Akala ko ba bawal akong lumapit sa'yo? Nauutal na tanong ko sa kanya. Pangit. Nagulat pa ako nang bigla akong makorner sa likod ng pintuan. Pakiramdam ko nagtayuan lahat ng balahibo sa katawan ko. Kung siguro hindi lang ako nakasandal sa likod ng pintuan, kanina pa ako natumba dahil sa panghihina ng mga tuhod ko. Anong nangyayari? Ba't biglang nag-iba ata ang ihip ng hangin at ganyan umastang sungit na to? May umuugong. Napayuko ako nang biglang tumunog ang cellphone ko sa bulsa. Agad naman itong napatingin sa akin ng diretsyo. Maya-maya ay nagmamadali itong umalis sa harapan ko. Sayang. Agad kong dinukot sa bulsa ko ang istorbo kong cellphone at tinignan ko kung sinong nag-text sa akin. Panira naman oh. Bad trip. Wala naman akong utang na load pero itong TNT laging nagte-text sa akin na kailangan ko na mag-load para madeduct na ang utang ko. Inis ko itong ibinalik sa bulsa ko at napatingin sa saradong pinto ng kwarto ni Kamahalan. Napangiti na lang ako at kasabay ng paghawak sa dibdib ko na hanggang ngayon ay mabilis pa rin ang tibok at wala atang balak humupa. Good night, Kamahalan ko! Napapangiti pa akong bumalik sa kwarto ko at humiga sa kama. Puso, wala ka bang balak humupa? Kanina ka pa. Saway ko sa puso ko na may susunod sa sinabi ko. Tuwing pipikit ako ng mga mata ko, mukha ni sungit na nakangiti ang nakikita ko. Pabaling-baling pa ako sa higaan ko. Ano? Huwag mo sabihin na crush mo na siya. Sabi ko nga pagpapantasyahan ko lang siya pero hindi ako magkakagusto sa kanya. Pero si Puso ayaw makisama. Prince Cody Alegre. Hala, usal ko sa pangalan niya habang napapangiti pang mag-isa. Isiping nasa kabilang kwarto lang ang lalaking dahilan ng pagngiti ko ngayon. Paano naman ako makakatulog nito ng maayos? Huwag ka nang mangarap, Chelsea. Hindi ikaw ang mga tipo nito eh. Kung ako sa'yo matulog ka na at maaga ka pa bukas para sa trabaho mo. Saway ko sa sarili ko na mag-umpisa na namang mag-imagine ng utak ko. Lumipad agad siya ng pagkataas-taas. Tama, matulog na lang tayo. At malabong mangyaring imaginations mo. Maganda ka lang, Chelsea. Pero hindi ikaw ang tipo ng babae na seseryosohin ng katulad ng amo mo.